This evening mga kapatid, kung lolobin po ng Panginoon, tatapusin na po natin ang Revelation chapter 21. And we have come to learn so far kung ano po ang nilalarawan ng tinatawag na Bagong Jerusalem. We have come to study, we have come to learn together what is the meaning of the New Jerusalem. Kung bakit po ang kanyang damit or garment ay yung mga mamahaling bato, kagaya po ng jasper, beryl, onyx, and the like. And of course, itong Bagong Jerusalem, based on what we've studied, ay hindi po maituturing bilang isang literal na lungsod. But rather, it symbolizes the church. Kapag siya po ay naranasan na po niya yung tinatawag na state of glorification. Dahil ito po yung talaga tinuturo ng Biblia even during the times of Paul and even during the times of the prophet Daniel, that kapag nagkaroon po ng resurrection on that day, papalitan po ang ating mga katawan. And this body that is full of corruption, this body that is mortal, will one day papalitan po ng isang katawan na hindi na ho namamatay at hindi na po nabubulok. And dahil sabi nga po ni Pablo in Romans 8 that hindi ihahambing, hindi maikukumpara this present suffering sa darating po na glory na mararanasan po ng mga anak ng Diyos. And that is why here in Revelation 21, napakaganda po talaga ng lungsod because it represents and symbolizes the glorified state and condition ng simbahan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, when we get to verse 22, meron po tayong mapapansin po dito. And that is, wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon. I did not see a temple in the city. Now, before we explain what that means, it's very, very important mga kapatid na maunawaan po natin kung ano po ang significance ng salitang temple o templo. Okay? Because in the Old Testament, mga kapatid, bago pa ho magkaroon na tinatawag na temple o templo, we could say that as early as the book of Exodus, the people of God created yung tinatawag na tent or tabernacle. Okay? And bakit po tent and tabernacle? Dahil dito po nananahan ang Diyos temporarily. This is where God would dwell temporarily. And that is why when you read the book of Exodus, lalo na po ang Exodus Kapitulo 25, hanggang sa katapusan po ng aklat na iyon, we will see there and you will see in your own time, dito po inutos ng Diyos kay Moises na ipatayo at ipagawa sa mga Israelita yung tinatawag na tabernakulo or the tent of meeting. Dahil dyan po nananahan ang Diyos temporarily habang walang specific na lugar na mananatili ang mga Israelita. Pero habang sila po ay nagtra-travel at habang sila po ay nagsosojourn in the wilderness, may binabanggit po ang Biblia that God instructed them in the book of Deuteronomy that kapag nakita mo na yung specific na lugar that I will choose kung saan ako mananahan, that is when you will begin to build yung tinatawag na temple. So turn with me dito sa aklat ng Deuteronomy chapter 12. Dito po tayo sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 12. Deuteronomy chapter 12. And let us read verses 4 and 5. Deuteronomy chapter 12, verses 4 and 5. Tignan niyo po ang sinasabi po dito mga kapatid in Deuteronomy chapter 12, verses 4 and 5. Huwag ninyong sasambahin ang Panginoon na iyong Diyos na gaya ng paraan ng kanilang pagsamba. Verse 5. Kundi dumulog kayo sa Panginoon na iyong Diyos at parangalan siya sa lugar na kanyang pipiliin mula sa lahat ng teritoryo ng mga lahi ng Israel. In English, but you are to seek the place the Lord your God will choose from among all your tribes to put His name there for His dwelling. To that place you must go.
So habang lumalakbay ho ang mga Israelita in the desert, in the wilderness, ang sabi po ng salita po ng Diyos that God would dwell in tents or tabernacles. Pero at the last book, na kung tawagin po the book of Deuteronomy of the Mosaic Law, inutos na po ng Panginoon that there is a specific place na pipiliin ko kung saan ako mananahan. Now, we have to consider kung ano po yung sinasabi po ng Diyos dito. The reason why He was dwelling in tents and tabernacles is because during that specific time, mga kapatid, nagta-travel pa ang mga Israelita. It doesn't make sense na magtayo po sila ng literal na templo made out of mamahaling bato and solid na structure kung sila po ay lumalakbay. Kasi bubuhatin po nila yun eh. So the Lord would dwell in tents kasi yung tents and tabernacle at that time ay mobile. Lumalakbay ho sila. Ngayon, sabi po dito, mamimili po ang Diyos ng lugar na kanyang pipiliin mula sa lahat ng teritoryo ng mga lahi ng Israel. Ngayon, basahin naman po natin ang 1 Chronicles. Dito po tayo sa unang Kronika, chapter 11. 1 Chronicles chapter 11, beginning at verse 4. Unang Kronika, kapitulo 11, talatang 4. 1 Chronicles chapter 11, beginning at verses 4 hanggang 9. Verses 4 to 9. Tignan niyo po ang nakalagay. Isang araw, pumunta si David at lahat ng mga Israelita sa Jerusalem. So 1 Chronicles chapter 11 verses 4 and 9. Sabi ho, isang araw pumunta si David at lahat ng mga Israelita sa Jerusalem na dating Jebus para lusubin ito. Ang mga Jebuseo na nakatira roon ay nagsabi kay David, hindi kayo makakapasok dito. Pero naagaw ni na David ang matatag na kuta ng Zion na sa bandang huli, tinawag na lungsod ni David. Sinabi ni David ang sino man manguna sa paglusob sa mga Jebuseo ang magiging komander ng mga sundalo. Si Joab na anak ni Zeruiah ang nanguna sa paglusob kaya siya ang naging commander. Pagkatapos maagaw ni David ang matatag na kutang iyon, doon na siya tumira at tinawag niya itong lungsod ni David. Pinagdagdagan niya ang mga pader sa paligid mula sa mababang parte ng lungsod. Si Joab ang namamahala sa pag-aayos ng ibang bahagi ng lungsod. Naging makapangyarihan si David dahil tinutulungan siya ng Panginoong makapangyarihan. So notice how in Deuteronomy, sabi po ng Panginoon kay Moises at sa mga Israelita, mamimili ako ng isang lugar kung saan ako mabibigyan ng kalahatian. Moreover, pagdating po dito sa 1 Chronicles 11, nung niluso po ni Haring David yung lugar na kung tawaging Jebus, ano po yung pangalan na ibinigay po niya sa lugar na ito? Jerusalem. It was then called the city of David. Now, we won't read this part, but what we will say is that kapag binasa po natin mga kapatid, yung 1 Kings in your own time, chapter 6, kapag binasa nyo po yung buong chapter of 1 Kings chapter 6, dito po sinimulan ni Haring Solomon na itayo ang templo in Jerusalem. Okay? Now, nung itinayo po yung Jerusalem Temple, again in Jerusalem, may mga nangyari. Sabi po ng Panginoon sa mga Israelita, if you remain faithful sa aking kasunduan, mananatili ang aking presensya sa inyo. Pero kung hindi kayo mananatili tapat sa aking kasunduan, pababayaan ko kayo and I will allow other nations na lusubing kayo. Pero nakita naman ho natin sa kasaysayan po ng Israel and their history that hindi po sila naging tapat sa Diyos. At dahil po dito, ito ang nangyari. Nung taon
ng 586 BC, ano ho ang nangyari? Nilusob po sila ng mga taga-Babylon. And the Bible teaches us that in 586 BC, nung nilusob po sila ng mga taga-Babylonia, winasak po nila ang lahat. Maging ang templo ay winasak po nila. Ngayon, nung pumasok na po yung bagong tipan, ang ginamit po providentially ng Diyos para itayo muli ang templo is, of course, King Herod Antipas. Sila Herod. Pero bago ho nangyari po yun, mga kapatid, ang ginamit din po ng Diyos, of course, ay sila Ezra, sila Nehemiah, sila Haggai, and Zechariah. Pero ang nagpaganda talaga was King Herod the Great. Kaya, in history, tinatawag po yung Jerusalem Temple na kanyang nirebuild as one of the 7 wonders of the world. Pero nagbigay din ng isang propesiya ang ating Panginoon Jesus in Matthew 24 nung nagandahan ang mga alagad po niya when they said, Panginoon, do you see the temple? Ang ganda. But what does Jesus say? There's not one stone on this temple na mananatiling nakatayo. Gigibain yan balang araw. So ngayon, napapaisip ang mga alagad, what does that mean? What does that mean na gigibain? So ang nangyari, nung dumating po yung tinatawag na AD 70, kung ano yung nangyari po in 586 BC, when the Babylonians destroyed the temple, in year 8070, winasak naman po ng mga Romano ang templo na itinayo ni Herod the Great. So if you are living in those days, mapapaisip ka, di ba nangako ang Diyos sa lumang tipan, specifically in Ezekiel chapter 40 hanggang chapter 48, na magkakaroon ng templo. Pero giniba. So ngayon, dito lumitaw yung mga ilang aral sa mga ilang Hudyo that ito ang magiging senyales that the Messiah is going to come. That the temple will be rebuilt. Now, this is significant dahil itong binabasa po natin in Revelation, ito na po yung pinakahuling event na eh. This is the last event. The new heaven, new earth na ho ito. And in the new heaven, new earth, ang sabi po ng Biblia, wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon. Dahil ang pinakatemplo ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. That means that yung katuruan that one day there is going to be a third literal physical temple ay hindi biblical. Because here, napakalinaw, sino po ang templo? It is God and the Lamb. So ngayon, babalik po tayo doon sa unang katanungan. Ano po ba ang significance ng temple? Ano po ba ang nilalarawan ng templo? And we can say collectively, what the temple symbolized is the dwelling presence of God. Yun ang nilalarawan po ng templo. It is the dwelling presence of God. Now, kung itataas po natin ang basa in verse 3 of Revelation 21, Revelation 21 verse 3, tignan niyo po ang nakalagay dito. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos, literally, the tabernacle of God, ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya. At siya'y makapiling na nila. At magiging Diyos nila. Look, God's dwelling place is now among the people.
and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. So you see, yung temple language was never to be understood, mga kapatid, bilang isang literal na templo, kundi ang nilalarawan lamang ng Old Testament temple is the dwelling presence of God. Subalit nung winasak nga po yung templo, mga kapatid, during the times, of course, of 586 BC, nung itinayo po yun muli, sinabi mismo ni Kristo na ito ay gigibayin again. Because the temple, the dwelling place of God, mga kapatid, was never meant to permanently manatili sa isang literal na building. But rather, si Kristo mismo yung dwelling place ng Diyos. Natatandaan niyo po ba, mga kapatid, na siya po ay pinuspos ng Espiritu? The Spirit of God landed on Jesus. Then in the Gospel of John, sinabi ng ating Panginoon, specifically in chapter 2, gibain mo ang templong ito. Destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up again. And moreover, kung babasahin po natin ang Colossus, Kapitulo 2, here's another powerful indication that Jesus is God's dwelling place. Colossians chapter 2. Basahin po natin. Colossus Kapitulo 2, talata 9. Colossians chapter 2, beginning at verse 9. Tignan niyo po ang nakalagay dito in Colossians chapter 2, verse 9. Kaya, huwag kayong padadala, dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. Nang ibig sabihin, saan na po nananahan ang Diyos? Saan na po nananahan ang kapuspusan ng Diyos? It's not in a building, it's in Jesus Christ. Now, with that being said, ang mga pinili po ng Diyos na binigyan ng biyaya to have a relationship with Christ, itinuring din po tayo what? Ang templo ng banal na Espiritu. So always remember that the church is the temple of the Holy Spirit, not because tayo po yung nanguna bilang templo ng Diyos, but because of our connection with Christ. Dahil si Kristo ang tunay na templo or dwelling place ng Diyos, ang sino man may kaugnayan kay Kristo ay itinuring din the temple of the Holy Spirit. So with that being said, ano naman po ang kaugnayan po niyan sa teksto na ating binasa in Revelation 21, verse 22? The point there is this: in the new heaven, new earth, the reason why hindi na po kailangan ng actual physical temple dahil ang Diyos na mismo is the dwelling place ng church. Now, this is not the only time in Revelation binanggit na ang Diyos is the dwelling place ng church. Basahin po natin, mga kapatid, in Revelation chapter 3. Dahil bahagi po ito sa mga pangako in Revelation chapter 3. Let us read Revelation chapter 3 beginning at verse 12. Revelation chapter 3 beginning at verse 12. Tignan niyo ha. Ang sabi po dito, ang magtatagumpay ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Diyos. At hindi na siya aalis doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Now in English, the one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Sa templo ng Diyos. And then it says, never again will they leave it.
Nang ibig sabihin, ano po ba ang templo ng Diyos according to Revelation? It is Himself. Na sa madaling salita, ang pangako po ng Diyos sa mga magtatagumpay is, kung ikaw ay mananatiling tapat hanggang sa huli, even if you die for the sake of my name and for the faith, pagdating mo naman sa kabilang buhay, hindi na tayo mahihiwalay pa ever again. Because you will be in my dwelling presence forever. Kaya nga sabi dito, hindi na po siya aalis doon. He will never go out again. They will never be separated. Now, karagdagan in chapter 7 of Revelation. Chapter 7, beginning at verse 15. Revelation chapter 7, verse 15. Revelation 7, verse 15. Sabi po dito, iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Diyos. Naglilingkod sila sa Kanya araw at gabi, sa Kanyang templo. At ang Diyos mismo na nakaupo sa Kanyang trono, ang siyang kumakalinga sa kanila. In English, it says, therefore they are before the throne of God, and serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will tabernacle or shelter them with His presence. You see? So as early ng Kapitulo 3 and as early as Kapitulo 7, kitang-kita ho natin mga kapatid, that yung templo po talaga is none else but God Himself. So ngayon, nung binabanggit po ng salita ng Diyos in verse 22 ng Revelation 21, nung makita po ni Juan na walang templo ho doon, is because yung significance po ng templo was never meant to be a building, kundi yung dwelling place ng Diyos. Right now, hindi ho natin maituturing yung mundong ito in its defiled, imperfect state bilang the perfect dwelling place of God. Hindi ho. Dahil may kasamaan pa eh. Pero kapag inalis na po ng Diyos ang lahat ng kasamaan, and when God removes the final enemy, which is death itself, ang sabi ng salita ng Diyos, bababa na po ang Diyos and He will dwell with His people. And then, dun pa lang, mangyayari yung tinatawag, there is no temple, dahil ang Diyos at ang tupa is the temple of God. It's the dwelling place of God. Ngayon, when we go to verse 23 of chapter 21, balikan po natin ang Revelation 21. Excuse me. And let us read verse 23. Revelation 21 verse 23. Sabi po dito, hindi na kailangan ang araw o ang buwan sa lungsod dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag at ang tupa ang ilaw doon. The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives its light, and the lamp is its lamp. Now, there have been some of you, a few weeks ago, tinanong nyo ho yun. Pagdating po ba in the new heaven, new earth, will there be any more moons, night, day? Well, notice, binanggit po dito in verse 23, hindi na kailangan ng araw o ang buwan sa lungsod. It's the city that's not gonna need light. It's the city that will not need the moon. Now, ang tanong, ano po yung lungsod na binabanggit po dito? It's the New Jerusalem. At sino po ba ang New Jerusalem? It's the church. Ngayon, mapapaisip kayo, bakit kailangan banggitin po ito ng banal na Espiritu that the city, the New Jerusalem, hindi na po niya kailangan yung mga ilaw o liwanag na nanggagaling po sa araw o sa buwan, is because mapapansin po natin within the section, madalas humuhugot si John from the book of Isaiah.
specifically Isaiah chapter 60. Basahin nga po natin ang Isaiah chapter 60 beginning at verse 1 para makuha po natin why John uses this in Revelation. Isaiah chapter 60 beginning at verse 1. Isaiah chapter 60 beginning at verse 1. Now, ang sabi po ng Biblia in Isaiah chapter 60 verse 1, bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag ka katulad ng araw, dahil dumating na ang kaligtasan mo. Liliwanagan ka ng kaluhatian ng Panginoon. In English, arise, shine, for your light has come. Di ba, inaawit natin yan noon? And the glory of the Lord rises upon you. And then, it says, see, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Now, hinto muna ho tayo dito. Ano po ba ang konteksto of Isaiah chapter 60? And we can say, yung restoration at kaligtasan ng banal na lungsod, Jerusalem. Ang kaligtasan at restoration ng Holy City, Jerusalem. Now, we must understand, kagaya po ng paulit-ulit po namin na paalala ho sa inyo, that kapag binasa niyo po ang book of Isaiah, nahahati po ito sa dalawang bahagi. From chapters 1 to 39, ang kausap po ni Isaiah dito is the people of his day. Pero when you read Isaiah 40 hanggang chapter 66, ang kausap na po ni Isaiah po dito ay hindi yung mga tao sa kanyang panahon, kundi yung mga tao 150 years in the future. So ang kausap po niya dito in Isaiah 60 is this, yung mga inalipin, yung mga itinuring po mga exiles, yung mga Hudyo, yung mga Israelita, so to speak, na wala po sa kanilang sariling tahanan o bayan. So ngayon pinapalakas ng Diyos through Isaiah, sabihin mo sa mga ito in the future, about 150, 200 years in the future, ito ang sasabihin mo, arise and shine, dumating na ang liwanag mo, because your light and your glory ay manggagaling kanino? Kay Yahweh. Now, ibaba po natin ang basa in verse 19 of Isaiah chapter 60. Verse 19 of Isaiah 60. Sabi po dito, hindi na ang araw ang magiging liwanag mo sa umaga, at hindi na ang buwan ang tatanglaw sa iyo sa gabi, dahil ako ang Panginoon ang iyong magiging liwanag magpakailanman. Ako na iyong Diyos ang iyong tanglaw. In English, the sun will no more be your light by day, nabasa natin yung kanina, nor will the brightness of the moon shine on you. Nabanggit din yun sa Revelation. For the Lord will be your everlasting light, and your God will be your glory. So kanino po ito in-apply ni Isaiah? He's saying that yung Jerusalem na kinakausap po ng Diyos noon ay in-apply na sa church bilang bagong Jerusalem. Now, you want to ask the question, anong ibig sabihin nun that the church ay magiging maliwanag? Magliliwanag ang simbahan. What does that mean? It's another way of saying, mga kapatid, mananatili po ang presensya ng Diyos sa atin. What happened to Moses nung siya po ay nasa presensya ng Diyos nung siya'y bumaba from the mountain? Nagliwanag siya. That's what's going to happen to the church one day sa bagong langit at bagong lupa. We will radiate dahil sa kaluwalhatian po ng Panginoon. We will shine because the glory of God is with us. So yun ang ibig sabihin po nun. When the Bible says there will be no need for the sun, there will be no need for the moon. Pero ito pa ho ang isa pang katanungan, bakit very specific nga,
Bakit hindi na lang po sinabi mga between? Why the moon? Why the sun? Bakit hindi na lang mga between? Stars. Total, ang mga between naman, collectively, siya yung nagbibigay ng liwanag in our universe to a certain extent. Is because the first time ever in the Bible na binanggit yung salitang sun and moon and stars ay mababasa po saan? The book of Genesis, chapter 1. At kapag binasa ho natin in our own time, yung purpose po ng Diyos kung bakit po niya nilikha ang sun, star, moon, and etc. is to do what? Ang purpose po ng buwan, ang purpose po ng mga bituin, ang purpose po ng liwanag, so to speak, ay makapagbigay po ng indication sa atin kung ano yung season, times, and etc. And to give light and day, and etc. Pero notice, in Revelation 21, pagdating po sa bagong langit at bagong lupa, hindi na kailangan ang araw. Hindi na kailangan ang buwan. Here's the reason why. In Genesis, ito po yung itinuturing old creation. In Revelation 21, ito yung tinatawag new creation. So hindi na po yung araw na nilikha ng Diyos, hindi na po yung buwan na nilikha ng Diyos in the old creation ang magbibigay ho sa atin ng guidance, direction, and light, kundi ang Diyos na sa bagong langit at bagong lupa. There will be no more nighttime there kasi ang Diyos na ho ang nagbibigay sa atin ng everlasting light. Now, with that being said, basahin naman po natin ang Revelation chapter 22. Kasi inulit Revelation 22, and dito po tayo sa verse 5. Revelation chapter 22, verse 5. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Revelation 22, verse 5. Sabi ng Biblia, wala nang gabi roon, kaya hindi na kailangan ang mga ilawan o ang liwanag ng araw, dahil ang Panginoon Diyos ang magiging ilaw nila. At maghahari sila magpakailanman. There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. So pagdating pala ho sa bagong langit at bagong lupa, when we are dwelling with God, hindi na pala ho kailangan yung liwanag doon from the sun or from the moon. Because the glory ay manggagaling sa Diyos. The brilliance ay manggagaling sa Diyos. The splendor and the radiance ay manggagaling sa Diyos. So ngayon sanay po tayo sa day and night. Doon, there will be no more night there. Kaya nga may mga nagtatanong ho last time kung wala ng night, paano tayo matutulog? Mapapagod kaya tayo doon? I don't think so mga kapatid. You know why? Kasi perfect state na tayo We have a glorified body na Hindi na ho natin kailangan po yun. Or at least, the text does not indicate that we will need rest. Now, when we get to verse 23, or 24, of Revelation 21, pagdating po sa talatang 24, look what it says. Ang ilaw ng lungsod na iyon ay magbibigay liwanag sa mga bansa at dadalhin doon na mga hari sa mundo ang mga kayamanan nila. Now, saan humuhugot kaya si John dito? He's drawing from Isaiah 60, verse 3 and 5. Diyan humuhugot si Juan. At ano po yung ginagamit po niya doon? Well, when it says here, ang ilaw ng lungsod na iyon ay magbibigay liwanag sa mga bansa at dadalhin doon ng mga hari sa mundo ang mga kayamanan nila. That is from Isaiah 60, verses 3 and 5.
Now, hinto muna ho tayo dito mga kapatid. Here is a question that you must ask. Tuwing binabanggit po yung salitang hari in the book of Revelation, most of the time, yung salitang hari is never in the positive. Lagi negative. Halimbawa, nagsitipon yung mga hari ng mundo upang kalabanin si Kristo. Dinaya ng babaeng bayaran ang mga hari dito sa mundo. Ibinigay ng mga hari ang kanilang kapangyarihan dun sa halimaw. In other words, tuwing binabanggit po yung salitang hari in the book of Revelation, most of the time, it's always mga evil men na tinutukoy dito. So ngayon mapapaisip ka, kung ito na po yung bagong langit at bagong lupa, and the word kings is used most of the time in a negative way, does that mean may mga masasamang tao na papasok sa bagong langit at bagong lupa? Dito po pasok yung katuruan ng ating mga kapatid who are premillennialist. Itinuturo po nila that sa bagong langit at bagong lupa, may mga tao ho doon na makakapasok na hindi pa ho nakakaranas ng tinatawag glorification. At kailangan po nila yung mga bunga mula po dun sa tree of life upang mabuhay sila. Pero they are not glorified. The problem there mga kapatid is that, nabasa na ho natin kanina, walang papasok sa bagong langit at bagong lupa na luma. All has to be made new. All has to be made righteous, perfected. So yung ganong klaseng katuruan ay masasabi po natin unbiblical and inconsistent with what we see in the text. Subalit, notice how we said earlier that tuwing ginagamit yung salitang hari, it's most of the time negative, pero hindi lagi. Dahil tayo ay tinatawag din po ng Panginoon ang kanyang kaharian at mga pare. We are kingdom priests. At nabasa din po natin kanina in Revelation 22 verse 5, maghahari tayo kasama ni Kristo magpakailanman. You cannot reign unless you are given authority or kingship. In this sense, mga kapatid, most likely ang tinutukoy po dito ng mga hari is the church. Now, mapapaisip ka, taka lang, kung ang mga hari is a reference to the church, pero yung lungsod ay tumutukoy din sa church, ano ba talaga? The church will go inside the church? The church will deliver the glory to God in the church? This is where, mga kapatid, yung mga recapitulation is so important to understand. That hindi porket tinawag po ang simbahan bilang lungsod, hanggang lungsod na lang po siya. Here we see the church is also at times called the kings of the earth or the nations in this text. Now, how do we know that yung mga hari na binabanggit po dito is in fact yung mga naglilingkod kay Yahweh? It's the church. Basahin po natin ang Isaiah chapter 60 and let us read verse 11. Isaiah chapter 60 verse 11. Okay? Isaiah chapter 60 verse 11. Tignan niyo po ang nakalagay in verse 11 and 12. Isaiah 60 verses 11 and 12. Palaging magiging bukas ang iyong pintuan, araw at gabi, para tumanggap ng mga kayamanan ng mga bansa. Nakaparada ang mga hari na papasok sa iyo. Verse 12. Sapagkat lubusang mawawasak ang mga bansa at kahariang hindi maglilingkod sa iyo. Now, there's a distinction here. Ang mga maglilingkod sa Diyos ay makapasok po sa lungsod. In this case, yung mga hari na maglilingkod kay Yahweh ay papasok.
Pero ano ho ang mangyayari sa mga bansa at mga ibang kaharian na hindi maglilingkod kay Yahweh? Wawasakin. So yung binasa po natin in Revelation 21 kanina, when it says, papasok ang mga hari sa lungsod, it's another way of saying that the church that is reigning with Christ, sila lang ang magkakaroon ng access sa presensya ng Diyos. Hindi po ito tumutukoy sa mga hindi mananampalataya na mga hari. Because kung tatandaan po natin, ano po ang ginawa ni Kristo sa mga hari in Revelation 19? Pinatay na niya eh. Wala na ho siya tinira sa kanila eh. So yung mga natitira lang po dito na itinuring mga hari ng Panginoon is the church. Now, another question that you're going to notice in the text of Revelation 21 verse 25, when you get to Revelation 21 verse 25, sabi po dito, palaging bukas ang mga pinto ng lungsod dahil wala ng gabi roon. In English, on no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. Now, I want you to think about this biblically. Kasi nabasa na ho natin kanina in Isaiah 60 verse 11, magsipasukan po ang mga hari, magpupuntahan po doon ang mga hari, and the gates ay laging bukas. And then inulit na naman dito in Revelation 21 that there will be no day or night there, laging bukas ang gates, ang mga pintuan. Now the question is, I want you to think about this biblically, lalo na po sa Old Testament. Kapag ang isang lungsod or fortress ay may mga barricades, may mga matataas po na mga pader, most of the time, kapag matataas po yung mga pader in the Old Testament architect of these buildings, it's for protection. And most likely, yung mga pintuan po nila ay laging sarado. Para hindi pwede pasukan ng sino mang kaaway. But here, the Bible says, laging bukas ang pintuan. Two reasons. Number one, the reason why laging bukas po ang pintuan sa New Heaven, New Earth is because wala na yung mga kalaban. Wala na yung mga mag-uusig sa simbahan. Wala na po yung mga masasamang tao na binabanggit po ni Kristo in John 10 that yung taong hinayor lamang kapag nakikita po niya yung mga mababangis na lobo, umaalis po siya agad at pinapatay po ng lobo yung mga tupa when he enters into the fold. Pero dito, laging bukas ang pintuan. Which means the people will have continual access to God's protection and presence. That's the first reason. Number two, bakit laging bukas ang pintuan sa araw po na yon? Well, basahin nga po natin ang chapter 22 verse 1 para makita ho natin kung ano po yung nasa loob ng New Heaven, New Earth. Let's read chapter 22 verse 1 para makita ho natin. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay kasing linaw ng kristal at dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng tupa. At umaago sa gitna ng pangunahing lansangan ng lungsod. Sa magkabilang tabi ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Namumunga ito ng 12 beses sa isang taon, 1 beses sa bawat buwan, at ang mga dahon nito ay ginagamit sa pagpapagaling sa mga bansa. Now, I want you to picture this. Konektado ang Revelation 21 sa Revelation 22. Sino po ang pwede pumasok sa presensya ng Diyos? Yung mga bansa at yung mga hari. Ano ang nilalaman
ng bagong langit at bagong lupa. May punong kahoy doon na nagbibigay ng buhay. What does that recall? The book of Genesis. Now, why is that significant? Dahil bago pumasok ang kasalanan sa buhay ni Adan at Eva, they had infinite access to the tree of life. They had infinite access sa presensya ng Diyos. But what happened nung sila'y nagkasala? Did they have access after that? May nagbantay na anghel in the garden. At hindi sila makapasok doon. They had no access to God's eternal presence in that manner. They had no access to eternal life. Pero ngayon, sabi po in Revelation, sa bagong langit at bagong lupa, laging bukas ang pintuan, which means man will have access to God's presence and eternal life forever. Yung nawala in the Garden of Eden, ni-reverse po yun ni Kristo kung noon lumang creation, na walang po ng access si Adan at yung mga tao at yung mga manggagaling sa kanyang binhi to the everlasting presence of God, pagdating sa new heaven, new earth, man will have access forever in the presence of God. Moreover, pumapasok din po dito ang templo. If you want access to the presence of God sa konteksto ng templo o tabernakulo, you have to be what? A priest. So limitado ang access ng mga tao. Not everyone had access to the presence of God. You needed to be a high priest. At kung ikaw ay pare sa tribo po ni Levi, hindi ka rin makakapasok dun sa pangatlong kwarto na kung tawagin the Holy of Holies. So there was limitations. So kawawa na po yung mga Israelita that have no access. Kawawa rin yung mga pangkaraniwan na pare, ang nakakapasok lang ho doon sa pinaka-presensya ng Diyos is the high priest. Pero dahil po in Revelation, ginawa na tayo ni Kristo bilang kaharian at mga pare, and there is no more gates na hahadlang ho sa atin, we have everlasting access into the presence of God. Kaya nga yung binasa po natin kanina in Revelation 21 verse 3, I will dwell with them and they will dwell with me. Yan yun. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga ang nais talaga ng bawat Kristiyano ay makapiling na ang ating Panginoon. Yan po ba ang ninanais po ninyo mga kapatid? To be in the presence of your God? To be in the presence of your King? Kasi nakakasawa na ang presensya ng kasalanan eh. Nakakasawa na ang mundo. Nakakasawa na yung mga temptation. Nakakasawa na yung pakikipagdigmaan po natin sa espiritual. Meron na po tayong mga kinakalaban externally, the spirit forces of this world. Meron pa tayong kinakalaban dito internally, which is your flesh. Nakakasawa na minsan. And that is why the Bible teaches us, hindi nakasara ang pintuan on that day. Because the men or the people of God, of all nations, hindi lang po mga Hudyo lang, but all nations, ay may access sa kanyang presensya. Now, maaari that binanggit po dito yung salitang the kings of the nations for a specific reason. Dahil ano po yung pangako ng Diyos kay Abraham na gagawin po niya through his seed? He will bless what? The whole world or the nations. Alright? So that's in Genesis 12. So dito, nakikita din po natin na yung pangako ng Diyos kay Abraham is also being fulfilled kasi may mga nations, hindi lang mga Hudyo, iba't ibang mga tao from every tribe, tongue, and nation ay makapasok sa presensya ng Diyos in the new heaven and the new earth. Now, here's another reason why, mga kapatid, that it's important to understand why the gates will always be open. Because right now, as we speak, limitado ang ating access sa Diyos, at least from that standpoint.
Pero one day, makikita ho natin siya face to face. And when we see the Lord face to face, magiging perfect na ang ating knowledge. Magiging perfect na po ang lahat ng bagay. Kung may mga bagay po ngayon mga kapatid na hindi po nagiging klaro, it's because wala pa ho tayo sa full presence of God. But when we're in the full presence of God, magiging malinaw na ang lahat. Kaya it's very exciting yung mangyayari. Now, going back to Revelation 21, sabi po dito in verse 26, Revelation 21 verse 26, ang magaganda at mamahaling bagay ng mga bansa ay dadalhin din sa lungsod na iyon. Verse 27, pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya at ang mga sinungaling, ang mga makakapasok lang doon ay mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Now, verse 27 really captures this. Nothing impure or common or unclean, ceremonially unclean, will ever enter it. Now, mapapaisip ka bakit hindi makakapasok ang mga ito kung lagi naman bukas ang pintuan? It's because that's the point. Kaya lagi po nakabukas ang mga pintuan sa araw po na yun is because ang mga ito ay hinatulan na. They're in the lake of fire already. Kaya nga binabanggit, walang masama, walang marumi na makakapasok. Even this text right here is drawing from the book of Isaiah. Basahin po natin ang Isaiah chapter 35. Isaiah chapter 35, beginning at verse 8. Isaiah chapter 35, beginning at verse 8. Tignan niyo ho. Even that statement, walang marumi makakapasok, is also from Isaiah. Isaiah 35, verse 8. Okay? Tignan niyo po ang nakalagay. In Isaiah 35, verse 8. Sabi ho dito, magkakaroon ng maluwang na lansangan sa ilang at iyon ay tatawaging banal na lansangan. Walang makasalanan o hangal na makakararaan doon, kundi ang mga sumusunod lamang sa pamamaraan ng Panginoon. And a highway will be there. It will be called the way of holiness. Remember that, ang tawag doon, way of holiness. It will be for those who walk on that way. The unclean will not journey on it. Wicked fools will not go about on it. Ano po ang tawag sa daanan po na yon? The way. When you read the book of Acts, ano po ang tawag kay Kristo at sa mga Kristiyano? The way. That's interesting. So in other words, ang makakapasok lang po dito in this way of righteousness ay yung mga bahagi in the way. And what does Jesus call himself? I am the way, the truth, and the life. So dito, kita-kita ho natin, walang makakapasok na sinungaling, hangal, masama, namumuhay sa kasamaan na walang pagsisisi. Kundi lahat ng malinis at nilinis ni Kristo ang papasok ho dito. Moreover, chapter 52 of Isaiah, chapter 52, beginning at verse 1. Chapter 52, verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Isaiah 52, beginning at verse 1. Sabi po dito mga kapatid, Isaiah 52 verse 1. Bumangon ka, O Zion, at magpakatatag. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan, O banal na lungsod ng Jerusalem, dahil ang mga kaaway mong hindi mga Israelita na itinuturing mong marumi
ay hindi na muling makapasok sa iyo. In English, awake, awake, Zion. Clothe yourself with strength. Put on your garments of splendor. Jerusalem, the holy city, the uncircumcised and defiled will not enter you again. Now, does that mean kapag sinabi uncircumcised, literal na hindi tuli sa laman? Hindi ho. Ang ibig sabihin po ng uncircumcised, in its more summarized tone of the Old Testament, yung mga taong hindi na born again. As early as Deuteronomy, sinasabi na po ng Diyos kay Moises sa mga tao, circumcise your hearts. Which means kailangan magkaroon ka ng born again experience. Mabago ang puso mo. So dito, sino ho yung mga hindi papasok in the presence of God at the new heaven, new earth? Yung mga hindi born again. Yung mga taong hindi na bago. Yung mga tao wala kay Kristo. Yung mga tao na hindi talaga pinili ng Diyos. The uncircumcised. Usually kasi kapag sinabi uncircumcised, wala kang kaugnayan sa Diyos. Wala ka sa ilalim ng kanyang kasunduan. You are not under or with His covenant. Uncircumcised. So no wonder why sinabi po ng Biblia that walang marumi na papasok. Pero it doesn't stop there. Dahil yung binasa po natin kanina in Revelation 21, ano po ang basihan ng Diyos sa mga papasok at hindi papasok? Is your name written in the book of life? So ang ibig sabihin pala nun, kapag ako'y tuli na, spiritually, my name is in God's book. May kaugnayan ako kay Kristo. Pero yung mga taong hindi isinulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay are those who are not born again. So yung katuruan that there will be some people outside of the city na hindi born again, hindi glorified people, mali yun. Kasi ang papasok lang po sa new heaven, new earth, kaya nga siya tinawag new, is because lahat ay bago na eh. There's nothing old, there's no death, there's no sin there. So now the question we want to ask mga kapatid is this. Tayo po ba sa ating kalagayan ngayon, kung susuriin natin maigi ang ating mga puso't isipan, am I going to dwell in the presence of the Lord? Sa mga may tinataglay ng sama ng loob sa kanilang mga kapatiran, do you think you're going to dwell in God's presence with that attitude? To those who cling to dirty thoughts, perhaps lust, greed, pride, papasok kaya tayo sa kanyang presensya na ganon ang ating kondisyon? Pero kung tayo ho ay magsisisi at lalapit kay Kristo at hihingin po natin sa Panginoon, Lord, linisin mo ang aking pagkatao. The Bible says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of all our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya mga kapatid, wag natin kimkimin ang sama ng loob. Wag natin panghawakan ang kasamaan. Because this is what is at stake. Kung panghahawakan po natin ang kasalanan, we're gonna miss out in the everlasting dwelling place of God. Pero kung hihingin po natin ng tawad sa Diyos ang ating mga kasalanan laban sa Kanya, kahit anong nagawa natin, patatawarin tayo ng Panginoon. Because nothing unclean, the Bible says, is going to enter into His presence. And that is why we need Jesus. That is why we need a Savior. That is why we need a mediator, isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Hindi yung ating performance, hindi yung ating attendance, hindi yung ating kaalaman, kundi it's all about Christ. Kaya sa mga pinili ng Diyos, no matter what condition or state you're in, hindi ka hahayaan ng Panginoon
na manatili sa karumihan. Because nangako po ang Diyos that not one na kanyang pinili at dinala kay Kristo ay mapapahamak. For Jesus and the Father are one. Pero sa mga tao wala kay Kristo, nakakatakot po na isipin. They will not be in the presence of their Creator. At least the presence of goodness. But they will be in the presence of wrath, kung saan walang pahinga ang mga masasama. Araw at gabi, parurusahan sila ng Diyos because of their rejection of Christ. Kaya napakapalad po natin mga kapatid. Election is not something na dapat po natin ipagmalaki na tayo ay pinili. Election is a teaching kung saan itinuturo sa atin ng Diyos, magpakumbaba ka. Dahil walang nakita mabuti ang Diyos sa atin upang piliin ka. Wala tayo maisusumbat, wala tayo maipagmamalaki, wala tayo maipapamukha sa Diyos na napakahusay natin, napakagaling natin, napakarunong natin. The Bible says, God chose you out of His love. Tapos ang usapan. He didn't choose you dahil magaling ka. He didn't choose you kasi masipag ka, masigasig ka, marunong ka. He chose you when you are an enemy of God. He chose you when you're dead in your sins. He chose you dahil mahal ka ng Diyos. And that election, mga kapatid, ay nagbibigay ng kasiguraduhan na makapiling na po natin ang Panginoon in His temple forevermore. And right before I come to a close, mga kapatid, you know, I believe that itong mga babasahin po natin actually has connection doon sa sinabi po kanina, dwelling in the temple of God. Basahin nga po natin ang Psalm, because I've never looked at it this way, pero basahin po natin ang Psalm 23. And let us read the last verse kasi it's so powerful. Psalm 23, verse 6. Psalm 23, verse 6. Napakaganda po nito. It really gives a different meaning. Psalm 23, verse 6. Sabi po dito, tiyak na ang pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay nyo. Literally, dwelling house or temple. Panginoon, magpakailanman. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hindi literal na templo ang tinutukoy ni David dito. Dahil walang templo na nananatili magpakailanman during his time. Lagi nagigiba. Even in the future, generations of David. So ano kaya yung house of the Lord, yung temple of the Lord, the dwelling of the Lord na tinutukoy dito? It's God Himself. Next, chapter 27 of Psalm, beginning at verse 1. Psalm 27, verse 4 pala, Psalm 27, verse 4. Napakaganda po nito. Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. One thing I ask from Yahweh, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Saan makikita po ni David ang kagandahan ng Panginoon? Well, we read earlier in Revelation 21, the light, the temple, is God and the Lamb. So could David have been speaking prophetically here? I wouldn't doubt it. Kasi kung hindi siya nagsasalita prophetically, kailangan natin ipaliwanag, what does he mean na manirahan sa templo ng Diyos magpakailanman? That's a reference, mga kapatid, sa eschatological dwelling presence
of God. So in short, what encouragement will this give the church? Tunay na sinasabi talaga ng Biblia, totoo talaga, that yung present suffering of the church does not compare to the glory na darating balang araw. We will see Jesus face to face. We will be in God's presence face to face. Makikita na ho natin, makapiling na po natin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Yan ang rason kung bakit po tayo nagpapagal at namumuhay para kay Kristo, is to be with our Creator.